Edad 60 pa lang ay nagsimula ng lumabas sa telebisyon at pelikula ang aktor na si Roldan Aquino. Nakasama na niya ang ilan sa mga higante ng industriya tulad ni Dolphy, Rudy Fernandez, Nora Honor at Vilma Santos. Pero bukod sa pag-aartista, 12 taon na ring nagpapastor si Mang Roldan. Pero sa kabila ng matagal na paglalagi sa harap ng kamera at mahabang pagsaserbisyo sa simbahan, hirap pa rin sa buhay ang kanyang pamilya. Nakarating sa akin ito. Bakit ngayon lang? Baliwala ang mga sweldo binibigay ko sa inyo. Pero ito ang gagawin nyo. Humuli kayo ng mga ilan sa mga patay gutom na yan. At kung kinakailangan, may mamatay sa kanila. Gawin nyo! Naiintindihan nyo ba? Nakunawa nyo ba? Sinasya kayo. Naging! Kat, okay, pakita sa inses. Pag ako'y pinaulit ng alima, ulit-ulit lang ko eh. Bebe. Ang prestihyoso at nakakasindak niyang imahe ang hindi makalimutan ng mga tao. Ngayon na naglaho na ang kinang ng pinilakang tabing, kamusta na nga ba si Roldan Aquino? Tupong Quezon at lumaki sa isang prominenteng pamilya, sariwang-sariwa pa sa mga alaala ni Roldan ang araw na natuto siyang magbasa at magsulat. Ang araw kung kailan nabuo ang isang pangarap para sa kanya. Ang gusto ko lang maging artista, yun ang nasa puso ko. Gusto kong maging artista. Hindi ko nakikita nung edad kong yun, yung katanyagan. Voice talent sa radyo ang naging pintuan ng nooy binatilyong si Roldan para mapasok ang showbiz. Binasa ko yung script, tinanong nga kung professional ako na dahil yung boses ko saka yung acting, ginawa ko yung parang sa radyo. Kasi mapakinggan ko lang, madali akong maka-adjust. Simula nun na naging talent na ako sa radyo. Dahil sa kanyang malalim na tinig at madamdaming pagbigkas ng mga linya, nakagawa ng ingay at nakilala si Roldan. Ay, sinasabi ko sa iyo na hindi ko gusto ang nangyayari dito patakbo ng ating mga inuutusan. Hindi ko sa pero papa, ganun ang mga gusto nilang gawin eh. Wala akong magawa, yun ang gusto nila. Pero hindi ako makapapayag lumalaban sila. Gusto nila ang kanilang paniniwala. Gusto nilang yun ang kanilang gawin. Kahit na, hindi ako makapapayag. Hindi nagtagal, ang hinangaang tinig sa radyo, napapanood na rin sa pinilakang tabing. Pero nakamit man ni Roldan ang kanyang mga pangarap, tila ang malungkot na mukha ng entablado pa rin ang suot-suot noon ni Roldan. Nagpasya siyang iwan ng Pilipinas at manirahan sa Amerika para doon hanapin ang tunay na kaligayahan. 2 ang naging anak ni Roldan sa babaeng napangasawa niya sa Estados Unidos. Makaraan ang 3 taong pagsasama, hiniwalayan din ni Roldan ang asawa sa Amerika at napagtanto niya na wala pala sa banyagang lugar ang hinahanap niyang katahimikan sa buhay. Sa showbiz muling iginugol ni Roldan ang panahon nang bumalik siya ng bansa. Dito na rin siya muling nag-asawa. 4 ang kanilang naging supling. Ma-responsible naman si Papa. Kahit na hindi na siya masyado sa showbiz, hindi naman niya kami napapabayaan. Si Papa, mapagbigay siya talaga yung tipong yung part na niya, bibigay niya pa, tas sobrang ewan. Kasi kami yung pinaka-close eh! Kaya itong huli ko ngayon na sinabi ko, Lord, gusto kong magkaasawa, gusto kong magpalaki ng mga anak, gusto kong makita ang kanilang paglaki. Ito ngayon, sa huling panahon ng aking buhay, nag-aasawa ko. Ito ang mga kasama ko, ang anak ko ngayon na nagbibigay ng kaligayahan sa buhay ko. Kahit na nagagalit ako, parang nawawala ang galit dahil mahal ko sila. Ang bagong landas na tinahak ni Roldan kasama ang bagong pamilya ay siya ring landas kung saan pinatuloy na rin niya si Kristo sa kanyang buhay. Mahigit 1 dekada ng pastor si Roldan. Pero hindi rito nagwakas ang kalbaryo sa buhay ni Roldan. Ang pagsasama naman nilang mag-asawa ang nagsilbing koronang tinik para sa buong mag-anak. Kasi
nagkaroon kasi siya ng problem sa manager niya. Siguro, hindi ko nagkukwento. Dahil kay mama. Lagi naman nila sa amin sinasabi, nagkasama nilang sila para sa aming kapatid. Tapos yun, hanggang sa pumunta na siyang Amerika, yun, hindi na siya nagstay sa amin. Pag uwi niya Pilipinas, sa iba na siya tumira tapos kasama niya yung husband niya ngayon. Muling nabahira ng galit ang puso at isipan ni Roldan. Dahilan para magkalamat din ang relasyon niya sa dating estasyon na kanyang pinagtatrabahuan. Irresponsable ako dati, hindi ko iniintindihan. Ang gusto ko lang, good times happening, saka mga babae ko naman na siyang nagpapalaki ng mga anak ko dahil sila mga may trabaho. Ako, I'm a happy-go-lucky guy. At dahil sa pagkakamaling yon, nagsara ang telon para sa karera ni Roldan. Dito natin ilalagay. 3 taon nang walang proyekto si Roldan. Hindi man daw eksena sa isang pelikula, literal na gumagapang na sila sa lusak sa ngayon. Hindi ako nakakabayad sa bahay. Naputulan ako ng kuryente. Mga 6 na buwan nga, wala kami kuryente. Ganyan. Nagalit na may-ari ng bahay sa akin. At ako naman, that time, nagkaroon ng high blood. Hindi ako umiinom, tumaas. Minsan may kinakain, minsan wala. Minsan makikikain ka pa sa kaibigan mo. Minsan heram ka, pera, ganun. Yung aasahan niya na kasi hindi siya marunong humarap sa tao. Tapos ako yung pagagawa niya ng paraan para humingi siya ng tulong sa certain na taong ganito. Ano ba yung dapat niya sabihin? Wala na ang script ng mga manunulat, wala na rin ang utos ng mga direktor. Taging ang kanyang pananampalataya na lamang ang nagsisilbing gabay sa ngayon ni Roldan. Kumbaga sa isang bangka na nasa dagat, ay malakas ang hangin na tatagi-tagilid. Pero alam ko naman na hindi tataob dahil may nagpuprotect sa akin. Hanggat kakayanin daw ay hindi mababalimos si Roldan. Kaya naman sa kita ng anak bilang dance instructor at regalo ng kapwa pastor na itatawid nila ang maghapon. Isang bagay pa ang nadiskubre namin nang makipagkita kami sa panganay na anak ni Roldan. 3 buwan na pala itong nagdadalang tao. At bagamat pananagutan naman ito ng kanyang nobyo, hindi pa nakakarating ang balita sa soon-to-be lolo. Kaya naman gano'n na lamang ang kaba ni Patricia. Pa, kahit ganito, sana matanggap mo na rin na pregnant ako. Okay lang, kasi mahal naman ako ng asawa ko. Ayun, I love you. Time to rest. Hindi na bago sa madadrama at nakapanlulubong eksena si Roldan sa kanyang mga pelikula. Pero sa mga nangyayari sa kanyang tunay na buhay, sana nga lang daw, maaari rin siyang sumigaw ng cut. Tulungan niyo ako. I need help. I need help. That's what I say. Susunod. God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ang mga katagang magpapabago sa buhay ni Roldan Aquino. Mga